Okay, naka-plug na yan doon. Ganyan nyo. Ito, milaw yung clip. And then fault or protect yan. Protect. And then clip. Ang nag-trigger ay soft start yun yung nag-trigger. Oh. Channel 2 naka-clip and then naka-fault. Yung channel 1 is naka-fault or naka-protect. Okay. Tapos ito yung may nakita ko dito sa isang side, oh. Kulay mink na power amplifier. Ito guys, disclaimer muna agad tayo. Kasi may mga nagreklamo na bakit daw yung gitong brand tinakpan ko, yung ibang brand hindi ko tinakpan. Inuulit ko ilang beses ko naman na inulit to. Yung mga hindi ko natakpan na brand ay usually mga matagal ko na video yun na hindi ko na agad na upload. Yung mga natakpan ko, yun yung mga huling kuwan ko na, yung mga huling yung mga huling repair ko na kumari tatakpan ko, di ba? Yung iba talaga hindi ko natakpan pa yun kasi matagal ko na ng mga video yun. Kasi tulad niyan, kung sunod-sunod yung gawa ko puro Ace na LX20, alam ka naman na sunod araw-araw yun i-upload ko. Kaya ginagawa ko, sinisingitan ko, and then by the next day or sa sunod na linggo ko pa ma-upload yun. Basta yung tipong hindi lang magkasunod-sunod yung unit na ina-upload natin. Okay? Pasensya na. Ayan, ito. Kahit takpan ko naman yan. Kung familiar kayo sa brand na yan, alam nyo rin naman yan, eh. Okay. Galing Tagig to na yan, no? Galing Tagig na power amplifier. Ayan. Shoutout. And then maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit pero sa akin, sir. Eto, tinanggal ko na agad yung takip para mas mabilisan na yung video natin. Ganda, oh. Meron siyang dalawang heatsink. Ang problema nito, mahirap mag-repair nito. Buti sana kung hati. Hindi na hati, oh. Babaklasin mo siyang buo, ito-trouble mo siyang buo. Pambihira. Itim, oh. Itim na black coated na aluminum ba? Nagbatawag nito. May nag-recorrect sa akin yan pero nakalimutan ko na. Yan, ito yung front panel niya. Angas niya. Okay, ang issue, parang naka-fault and then clip. Okay, naka-plug na yan doon. Ganyan nyo. Ito, milaw yung clip. And then fault or protect yan. Protect. And then clip. Ang nag-trigger ay soft start yun yung nag-trigger. Oh. Channel 2 naka-clip and then naka-fault. Yung channel 1 is naka-fault or naka-protect. Okay. Tapos ito yung may nakita ko dito sa isang side, oh. Pumutok yung kapasitor dito. Hindi ko alam kung anong value niyan. Dito naman parang wala naman, hindi naman pumutok yung isa dito. Okay. Bali, ito yung mission natin for today's video. Sana magawa natin ito. Yung nga sabi ko kanina, medyo mahirap gawin ito dahil buong board, oh, magkasama. Di sana kung hati ito, hati sana yung board, buo ito. Okay. Ngayon, baklasin ko muna ito and then troubleshoot tayo. Ito nga yung sinasabi ko kanina na medyo mahirap siya baklasin. Tinanggal natin lahat dito kasi nasa labas ito, eh. Yung dito sa loob, yung medyo nahirapan tayo. Ang ginawa natin, inangat na lang natin yung matawag nito, yung tinanggal na lang natin yung hinang sa may paa niya. Yan, diskarte na lang ito. Tapos ito yung sabi ko na pumutok ko, kapasitor. Buti hindi naging SMD dito. Tapos ito, tosta malala to. Problema nito, yung value na naman. Buti sana kung makita pa natin yung value niya sa may kabilang side, and then sana parehas sila. Ay nako. Ayun, ngayon angat ko muna ito. Angat ko muna mga bloke na to, and then para matesting ko yung mga output kung shorted or may natira pa o kung naubos pa yan. And then kalasin ko na itong mga nasunog na parts. Okay, ito na, naangat ko na yung mga bloke. Dito iniwan ko to dito kasi nga nahugot naman nandito, eh. And then parang dalawa na lang natira. Ito na lang yata, ito yung MGL na 21194 nito. 21194 ba yung ginamit? 21193? Oo nga, 21194, 21193 pala ito. And then tingnan nyo kung ano nangyari. Literal talaga,
Sana dito lang sa kabila, sana hindi sa nakabahan ako. Tingnan nyo ito, shorted. Wala na yan ha, nakangat na yung bloke niya na. Tapos dito, oh, ito buo pa ito. Maring buo pa itong dalawa. Yan. Tapos mula dito, oh, ito short. Pangilan na, dalawa. Ito shorted, oh, di pangatlo na. Tapos dito, oh, shorted, 4. Tapos ito, oh, short din, 5. Ito shorted, 6. Shorted, 7. And then pang 8. Oh, 8 piraso. 8 piraso na MGL ang nadali dito. Medyo may kamahalan pa, take note, medyo may kamahalan nitong MGL ha. Tapos ito ko sa may mga ano to, drive o drive kaya ito. Drive to, bias niya ito. Ito buo. Shorted ito. Itong shorted ito, buo ito. Tapos dito, shorted din. Ubos to. Ito. Siyan. Tapos 669 ba ito? Ito, bias na pala ito. 669. Buo pa ito. Tapos nandito, kailangan pa natin i-check to, yung mga transistor na maliliit dito. Tapos kapasitor na lumubo ay anong value kayo nito? Parang 100 volts by 22 UF. 100 by 22. Ay na lang. Okay. Ngayon angat ko na, tanggalin ko na muna ito. Tanggalin ko muna lahat ng mga transistor na yan nasira. Tapos ito, mga malamang yung bloke dito baka na-open to. Kaya check ka rin. Lahat ng mga nasunog is angat na natin yan. Sana may naiwan ng value pa dyan. Kung wala, ang problema talaga, magbabaklas na naman tayo ng heatsink kasi nasa loob yung paggagayahan natin. Ito yung disadvantage kapag nasa loob yung mga pyesa ng heatsink. Nakahanap na tayo ng pamalit na mga parts. MGL kasi ito, pambira na yan. Ito, tingnan naman natin. 47 ohms, 47 ohms. Tapos dito, 4.7 ohms to dito eh. Okay. Tapos dito 4.7, 4.7, 5.6. Yan 5.6K, 1K, tapos 2.2. Tapos yung linya sa ilalim, ginampo na lang ng alambre yan kasi putol yung linya. Hindi ka na makita kasi naka GoPro tayo. Tapos alin pa ba? Okay, sa baba. Ito MGA 340. MGA 340 and then 350. And the rest dito, hindi ko pa na-check. Pero madali na lang yan palitan dyan. Ang pinaka problema dito, sa ganito kasing design kasi, ang mahirap dito magbalagay ng transistor. Kasi kapag nilagyan mo ng transistor agad, ang problema, hindi mag-shoot sa may kwan, hindi mo ma-shoot sa may, hindi mo matornilyuhan kasi nakaharang itong kapasitor, oh. Diba? Nakaharang. Ngayon, pwede ka naman mag-test ito. Lagyan mo lang muna ng 1 piraso, 2 piraso. Ang problema, ganun pa rin, magbabaklas ka pa rin ulit. Kasi nga, isushoot mo. Ito talaga yung disadvantage, hindi na advantage ng ganito klaseng design. Nasa loob yung kanya. Buti sana kung hindi nakatago na yung kapasitor is malayo. Eh tulad niyan, kung dito ka dito ito tornilyuhan mo, yung 1, 2, 3, 4, yung dito banda, hindi mo siya matutornilyo kasi hindi mo siya masingit. Pero alam kung may tools ka na parang letter L. May nagsuggest sa akin na dapat may letter L ako. Hindi pa kasi tayo naka-order eh. Okay, ngayon, bahala na. Balik ko na lahat ng output. Itong dalawa, na-check ko to parang good eh. Balik ko na lahat ng output. Hanap na tayo MGL na 21193 and then 21194. Balik na natin yan, bahala na kasi na-check naman na natin yung mga pyesa dito, goods naman. Yung mga bloke, napalitan naman natin yung mga na-open eh. Okay, tapos testing natin. Kung may problema pa, baka maarin dito na lang yan. Okay, para mas mabilis yung video natin, eto na, binalik ko na lahat-lahat. Sa totoo lang, akala nyo lang mabilis na yung video ko, pero sa totoo lang, sa personal nito or sa actual, napakahirap. Sa totoo lang, isa to sa design na nahirapan ako. Alam nyo kung bakit? Di ako nahirapan dahil hirap siya gawin. Nahirapan ako dahil sa forma ng mga pagkakan ba. Tulad nitong heatsink, medyo mahirap siya. Hindi katulad siya sa mga ibang power amp na pag binaklas mo yung kalahati, mababaklas mo yung kalahati. Ito kasi
Basta medyo mahirap siya. Malaman nyo na lang yan kapag ma-encounter nyo yung ganitong klaseng unit. Okay, kinumpleto na natin. Tapos, hindi mo pa siya ma-troubleshoot ng pabaliktad kasi yung wire, oh, maiksi. O, tingnan nyo. Maiksi, di ba? Ayun, pag ibaliktarin mo siya pag ganyan, i-twist mo or pabaliktad, hindi naman abot. Hindi abot kasi yung wire, saktuhan lang siya. Di ba? Mahirap. Kaya ang gagawin mo, bahala na. Ito mangyari na, bahala na. Kapag okay, di. Kapag maging okay siya, di okay. Kapag hindi okay, baklas naman ulit. Panibagong sayang na oras na naman. Yan na yan eh. Wala tayong magawa dyan. Ayun, bahala na si Batman. Eh, babald muna tayo para sigurado. Pag may umusok, di ulit. Oh. Yan natin. Wala naman musok. Ayan, mag-trigger. Ano to? Stop start. Ayun, mag-trigger naman eh. Oh. Normal naman. Natin kung ilan yung relay na lumalgatik. Isa. Dalawa. Nag-trigger kayong isa. Ngayon, ang problema nito, pagsukat ng bias, although meron dito, may masusungkit dito na isa, may masusungkit din naman dito sa may kabilang side. Okay, bahala na. Ito, eh lalo na one man game tayo. Teka lang ha, try natin kung kaya mag isang kamay. Ito yung sinasabi ko eh, mahirap talaga siya eh. Pwede sana kung mapatatagilid sana siya katulad sa integrated. Ito kasi hindi. Natin dito, bias kayo dito. Meron. Sa kulang-kulang 0.5. Halos mag 2.5 na. Ito kaya. Ano kaya ito? Takay na. Mahirap. Ngayon ito para-paraan no. Ayun yung bias niya oh. Nasa 0.5. Mataas pala yung bias nito kaya siguro medyo mainit. Nasa 0.5 yung bias nila. Although MGL rin naman ito. Okay na, may bias na eh, nag-relay naman na eh. Supply nito 73. Para mataas siya na konti sa LX20. Mas mataas siya na konti sa LX20. Okay? Try natin lagyan ng audio to. Okay, eto na, naglagay na ako ng speaker. Okay. Yan, and then input naka parallel tayo dun sa may likod kasi meron tong stereo bridge and then mono. Okay, tapos naka 1 volt. Tapos naka pass. Okay, bahala ka dyan. Ganda sana kasi forma niya eh. Kasi medyo mahirap lang siya gawin. Okay, itong audio source natin, ang cellphone natin na isa. Ito talaga, wala naman akong ibang na tawag na hard na trouble ba. Kumbaga, halos lahat ng nakita ko na sira, yung mga sunog, yun lang din naman pinalitan ko. Tapos yung mga sinabi ko kanina, yun lang din. Kumbaga wala namang sekreto na mga trouble. Common lang din sa iba. Sa totoo lang design nito, parang LX20 lang naman datingan niya. Halos LX20 lang datingan niya. Ayan na. Makapirate tayo. Original music play. Ayan, hanggang dito na lang. Okay na, working na. Yun lang pinampalitan ko. Halos dalawa na lang natira na output dito. Yung MGL na 21194. Ito, tsaka ito. Tapos 1, 2, 3. Dito sa may 1193 nya is ubos. Bali 5. Tapos 8 piraso. 8 piraso yung output na pinalitan natin. Tapos MGA 350, 340. Tapos ano pa ba? Basta yung mga pyesa dito sa loob ang pinapapalitan natin. Okay? Sana nakapagbigay idea ako sa inyo. Sa ganitong klaseng sira. Basta check nyo lang, dapat i-check. Wala naman. Kumbaga sundan nyo lang yung mga ginawa ko. And then promotion bago tayo magtapos syempre. Sir ng taga Paranaque o Taguig yata ito. Okay na tong kulay mink mo na amplifier .
Maraming salamat sa kakatiwala mo ng unit mo ito sa akin. And then, promotion, bago tayo magtapos, syempre, shop natin. Solid G Electronics Repair Shop. 61 Don Julio Gregorio Street sa Uyo Road sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, so hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then syempre paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel. So hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then syempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.